Ang pangalan ko ay Alan at lumaki ako sa isang bahay na walang mga magulang. Ako lang at ang lola ko, si Auring, ang huling babae sa tradisyonal na linyang mangkukulam ng Siquijor. Walang nangahas na lumapit sa amin. Ang mga bata ay iniiwasan, ang mga matatanda ay isinumpa. Pero never akong natakot. Dahil alam kong hindi siya halimaw. At least akala ko. Yeni lumang bahay ay kagubatan, denhi amoy ng dapat lalabas, denhi tunog ng bato ay dilayo. But everything started to change when turned 21. That was when he came, Caden, the albulario from Palawan. He claimed to be a light healer, but his eyes never smiled. The first time I met her, isa lang ang nasabi ng lola ko. Yung lalaking amoy dugo at kadiliman. Mula sa araw na yon, nagsimula akong makarinig ng mga katok sa pinto sa kalagitnaan ng gabi. Isang bagay na nakakubli sa kadiliman. At ang aking lola, na hindi pa nakakaalam ng takot, ay nagsimulang i-lock ang pinto. Nagsisindi ng 2 kandila, isang puti, isang itim, tuwing sasapit ang orasan ng 12. Hindi ko alam kung ano ang pinasok ko. Pero isang bagay ang sigurado ako. Kapag may dugo kang mangkukulam, hindi ka kailanman makakapagpakita ng kahinaan. Noong unang panahon, ang Siquijor ay higit pa sa isang isla ng liwanag ng buwan at mga lilang baybayin. Ito ang nasasakupan ng mga may kapangyarihan na tinawag ng simbahan na mga erehe at tinawag ng mga taga-nayon. Mangkukulam. Isang bahay inikawayan sa gitna ng kagubatan. Umubos yan di usok mula ay kala ng dahon ng gamot. Isang matandang babae nagpipinta ng simbol ng bata. Ang aking lola sa tuhod. Ang ina ni Lola Auring ay isa sa mga huling nagsagawa ng mga sinaunang ritual. Nagpagaling siya ng mga sakit sa pamamagitan ng mga halamang gamot, tumawag ng ulan na may dugo ng manok, at nakipag-usap sa mga gumagala na espiritu na hindi nakikita ng iba. Nagtulungan yan ni Elena yon, naghawak ng Eyesulo, galit. Initawag ng huwakasan yan mangkukulam. Eucharist. Ngunit ang mga tao madaling makalimot sa mga oras na sila ay naligtas at naalala lamang ang takot. Isang araw, ang mga tao ay dumating. Hindi sila pumunta upang humingi ng gamot, ngunit nagdala ng apoy. Haligi may kahoy, ginagaling ng lola, na sunog ng sunog. Iyan mata ng munting babae, Auring, di nakatayo ay damo inay pinagmasdan, yani kanyang nanay inay nasunog, yani kanyang mata di wala ng luha. Dahan-dahan lang nilapat yani kanyang kamay at lupa. Sinunog nila ang aking ina ng buhay. Tinawag nila itong paglilinis. Ngunit hindi nila alam ang apoy na iyon ay nagluwal ng isang bagong henerasyon. Gabi, mahayang ulan iyanhi bumaba sa bubog ng dahon, bagong bahay ay gitna ng kagubatan. Iyan maliit din tumigaw ng manok, then hitunog ng dahon ay kinalawang. Pagkatapos ng pagkamatay ng aking lola sa tuhod, ang aking lolo, isang pipi ngunit malakas na tulad ng isang baka, ay dinala ang kanyang mga anak palayo sa nayon. Sila ay nanirahan sa malalim na kabundukan kung saan hindi naabot ng liwanag. Doon nagsimula ang pagsasanay.
Munting Oring, natutuong humuhit ng talismanship, natutong makita bene halong ng dahon, natutong rinig vens le tunog ng ibang mundo le nakakapit lani le mata. Si Lola Oring, 8 taong gulang pa lamang, ay kabisado na ang 49 na mga ipinagbabawal na simbolo. Ang 9 na uri ng dugo, at ang 5 ritual ng pagsasakripisyo. Hindi para saktan ang sinuman ngunit upang mabuhay. Mangkukulam, hindi sila ipinanganak para maging masama. Pilit sila mamuhay ng ganyan. Kung saan ang mabubuting tao ay sinusunog ng buhay, ang mga nakaligtas ay napipilitang maging mapanganib. Hindi ko nakita ang lahat ngunit naman ako ang lahat. Ang dugo, ang sakit at ang sumpa. Ako ang huling inapo ng bloodline na yon. At noong gabing iyon, noong gabing kumatok si Kaden sa pinto, nagsimula muli ang lahat sa apoy. 20 years after that night of cremation, nakatira pa rin ako kasama si Lola Oring sa isang kahoy na bahay na malalim sa kagubatan ng Sikijor. Hindi na siya binabanggit ng mga tao. Pero alam ko ang pangalang iyon ay sumasagi pa rin sa bawat ugat ng kawayan at talim ng damo sa baryong ito. Labas ng maliit din tindahan ng palengke na yon. Nagbibulungan yan yilig na yon. Lumilipat ay bagong mukha ang kamera. Kaden, suot ng itim na tunik, dalan yan ni cloth il na burahan ng ambulansya. Dumating siya sa isang normal na araw tulad ng iba pa. Walang gong o tambol. Walang pagpapakilala. Isang pirasong papel lang na nagmamadaling nakadikit sa post ng kuryente. Kaden, manggagamot mula Palawan. Nagpapagaling. Nag-aalis ng sumpa. Pagalingin. Exercise. Alisin ang mga anting-anting. Ilig na yon para tingnan kay Kaden. Ni buntis, li masakit, nagpipinta ng matatanda. Bawat iniwan ay gumagawa ng parehong tanda, bumulong, tumalab ni gamot. Bilis. Sa loob lang ng 1 linggo naging mahiwaga ang pangalang Kaden. Naniwala ang mga taga-Nayon sa kanya. Sinamba siya. At nagsimulang tumingin sa akin at kay Lola na may magkaibang mata. Loob ng bahay ng Oring, nagbititik ang Angelique Candila. Tahimik nagburad dia Lola ng nagagaling antay. Sinabi ko kay Lola na may mali. Ngunit pumikit lang siya, umiti ng mahina. Hindi ang unang pagkakataon, Alan. Pero sa pagkakataong ito dumating na siya para tapusin ang lahat. Minsan nakikita ko siyang nakatayo sa likod ng pari kapag nagmimisa. Minsan naglalakad siya sa sementeryo kapag tanghali. Walang nagtatanong. Ako lang at Lola, tandaan mo ang kasamaan na yon, hindi laging may kuko at pangil. Minsan tinatawag itong manggagamot. First time nakaharap na Lola sa Kaden, gitna ng baryo market, walang salita. Nagtatag-ini kanilang mata, malamig parang taman ng bato. Elite camera pans dahan-dahan sa paligid. Akala ko namatay ka kasama ng henerasyon mo. Sabi ni Kaden, hindi. I'm alive because there's still something to protect. Sagot ni Lola,
Isang magaang drum knock. Biglang tahimik dan hilangin. Iyan Elay na yon ay nakatayo sa malayo, walang lakas ng loob na lumapit. Walang nakakaalam, ngunit ang araw na iyon ang unang pagkakataon sa maraming taon na ang dalawang sangay ng mahika, ang albularyo at ang mangkukulam, ay nagkatinginan ng diretsyo na parang dalawang mabangis na hayop na amoy dugo. Gabi, nakaupo lay Alan si kanyang kwarto, muling nagbasa ng aklat ng itim, lola ni naghahanda ng gamot lalabas. Hindi ko maintindihan ang lahat ng mga ritual. Ngunit alam ko mula ngayon, hindi na magiging mapayapa ang nayon na ito. Hindi dumating si Kaden para magpagaling. Siya ay dumating upang tapusin ang isang bloodline. At ako ang huling link. Noong gabing iyon, tinawag niya ako sa kanyang silid. Walang ilaw, walang hangin, tanging ang kumikislap na liwanag ng kandila at ang lumang itim na libro sa altar. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya, hindi dahil sa pagod siya, ngunit parang binabalot niya ang buhay ng tao sa huling ritual. Lola Oring represents el mesa, dalawang kandila, puti giitim, isang matalas knife, isang masamang ng itim na bigas, isang masamang ng tuyo na dahon ng kabubatan. Isang telang scarf and ilay and dig sinaunang simbol. Sabi niya dumating na ang oras. Mula sa sandaling imulat mo ang iyong mga mata, Alan, alam ko ang kutsilyong ito ay nasa iyong mga kamay. Ang seremonya ay tinatawag na pagritual ng pag-ilaw, ang seremonya ng pag-aabot ng apoy, hindi ordinaryong apoy, kundi ang puwersa ng buhay ng ating dugo. Alan J. nakaupo ay kanyang kwarto, aklat ng itim na bukas, pagod ng mata, mahayang nagplaro ng musika, dilim. Ang mga simbolo ay hindi tulad ng mga salita. Ang mga ito ay koneksyon sa kaluluwa, nakasulat sa dugo at binabasa ng isip. Nagsimula akong matuto. Hindi sa dahilan ngunit sa takot. At ang pagmamahal ko sa kanya. Ritual learning scene. Practice beating manok, pag-inom ng mapatit day tabako, pagbubuhot ng eid symbol ay buhangin, pagsunog ng spell, pagtatayo ay ulan na gitna ng gabi. Ang ipinagbabawal na ritual ay tinatawag na pagsalin ng dugo, ang ritual ng paglabas ng sariling dugo upang lumikha ng proteksyon na bagay. Ang bawat patak ng dugo ay nagdadala ng isang bahagi ng alaala, isang bahagi ng sumpa. Kasugat na Alan yan ay kanyang balat, mahinayang dumaloy danji dugo ay papel, denye nibli niya ay mula ng magic. Nagsimula akong managinip. Sa panaginip, nakita ko ang aking lola sa tuhod, ang kanyang buhok ay kasing pilak ng ulap, ang kanyang mga paa na nakatayo sa gitna ng malalim na kabubatan. Hindi siya umimik, itinuro niya ang isang malaking bato, kung saan inukit ang ulo ng ahas na may 3 mata at sinabing, "Kami sinira ang kasunduan." Ay panaginip, isang deep forest ritual na daan-daang taon yan si nakaraan. Isang sinaunang mangkukulam ibinigay banhi kanyang dugo dahil isang dakilang katawan, nagbebenta ng lalaki de nagbebenta ng sumayang kawani. Kaya ang sumpa ay hindi lamang nagmula sa mga tao. Ito ay nagmula sa mismong gubat na ito, mula sa isang sinaunang nilalang na ating nagising at pagkatapos ay ipinagkanulo.
Araw ng ulan, nagising Alan ay sorpresa. Tumakbo ay bakuran, tumingin si kagubatan. Isang malaking anino denji na ngayos ay pagitan ng puno. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa mga darating na araw. Ngunit alam ko ang isang bagay na sigurado. Wala na ito sa pagitan ko, Lola at Caden. Ito ay isang pagtutuos ng mga henerasyon. Bawat dugo ay dapat bayaran ng dugo. Una kong nakilala si Madel noong nagsisimula palang manghina ang lola ko. Dumating siya tulad ng isang banayad na simoy ng hangin, walang amoy, walang tunog, ngunit ginawa nito ang lampara sa aking bahay kaagad. Nangiti si Maden, nag-aalaga riri lola, tahimik nagtasa, naglalabas ng tulad. Maliit din ay pagkilos naghahahika ng kapayapaan tense hangin. Wala akong alam tungkol sa kanya. Tanging ang pangalan niya. Ngunit sa tuwing malapit siya, pakiramdam ko lumalambot ang puso ko sa gitna ng mahabang gabi ng dugo at apoy. Pangarap ni Alan na sa Little Maden ay nakaupo mag-isa ay sulok ng bahay. Nanay niya naghapon ng bagay, umiyak ng malakas. Natahimik din yung munting babae nakatingin. Pagkatapos ay nagsimula akong managinip tungkol sa kanya. Hindi ang babaeng nauna sa akin, kundi isang bata. Isang pares ng mga mata na iniwan ng kanyang ina. Isang pusong nababad sa isang sumpa, hindi dahil sa sarili nitong mga kasalanan, kundi dahil sa puot na naipasa na. Caden habang ilay Maden nan dark, darating vanish panahon. Alam LNA ba ni gagawin? Tumong si Maden pero luhad ni mata. Pamangkin siya ni Caden. At ang anak ng babaeng sinumpa ng lola ko. Ang mundo ko na minsang naisip na malinaw ngayon ay malabo na parang dugo sa tubig. Tatayo Maden at gitna ng west circle, nakaka-black dress, then hawak a ceremonial knife. Nakakagaling na lola na gitna. Tumigil Alan ng pagtakbo. Hindi siya tumawa. Hindi siya umiyak. Ang sabi lang, kailangan mong pumili, Alan. Ang pumatay sa aking ina o ang mahal ko. Tumayo ako. Dugo sa isang tabi. Puso sa kabila. At walang ritual ang nagturo sa akin kung paano pumili sa pagitan ng nakaraan at sa kasalukuyan. Bata Maden ay harap ng libingan ng kanyang geni. Binigyan siya ng litrato na lola ng isang estranghero na nakaitim. Isang boses ni lumabas, ibabalik at kanya Benny na wala sa iyong geni. Napagtanto ko, si Madel ay hindi isang demonyo. Siya ay bunga ng isang tanikala ng mga sugatang kaluluwa na sumunod sa isa't isa na parang mga sugat na hindi naghihilom. Hindi nagbago lola, hawak din ni kamay Maden. Tingin yanji mata niya, maliday. Pero hindi kailangan maging yay. For the first time in my life, nakita kong lumuha ang lola ko. And for the first time, I saw Madel drop the knife. Noong gabing iyon, parehong babaeng pinakamamahal ko ay nasa gitna ng bilog ng dugo. Magkakaharap nila Maden lola, bawat lay isang ceremonial knife. At gitna lay isang masamang apoy, nagsimula ni Vanny, panunumbalik ng karma ritual.
Panunumbalik ng karma, ang huling ritual kung saan ang lahat ng puot ay dapat bayaran ng dugo. Kung hindi, ang sumpa ay ipapasa sa susunod na henerasyon. Kasugat ng knife ay hangin, iniabigat yan ni musika. Umiiyak as a maden, pero ikinakap i-ran than a knife. Nasaktan na lola na ibsiko. Sumigaw lalay alan mula ay labas ng singgin, parang bata na nahuli sa gitna ng digmaan. Sabi nila, kung hindi ako pipili mamamatay silang tatlo. Hinawakan ko ang kutsilyo at nanginginig ang kamay ko. Larawan inay maden ay tumawa ng mahabang-habang nagtawa. Tahimik sinabi na lola ay alan ni panatiliin den hitalismo dahil dibdib, dalawang babae, dalawang magkakaiba na sugat sa isang buhay. Hindi ko kayang patayin ang alinman sa inyo. Kaya pinipili ng tadhana ang sarili nito. Biglang nasunog benhi apoy esimakal. Parehong lumuhod sina Maden iu lola. Malaki din ili mata nila, tinitingnan sa alan, parang ili sasabihin pero walang tunog. Slow motion, knife falls, fire extinguishes. Namatay sila sabay-sabay. Walang nanalo. Walang natalo. At nawala silang dalawa ng tuluyan. Kinabukasan, tahimik dan hibahay. Nagligaya alan ng dalawang maliit na kahoy ene manika sa altar. Den hi isa katulad na maden, den hi isa katulad na lola, napipit lan hili mata, walang expressionless. Ang kanilang mga kaluluwa ay hindi nawawala. May nananatili. Chismis yagnayon, nagbulungan yan ni Leki, na tagang patay ay kaden es kagubatan. Buka ben ibibig, itinas ben ni Lid kamay ani parang pledgeable. Parang hinila Harry Grass. Walang nakakaalam kung bakit namatay si Kaden. Pero sabi ng mga tao may kumakanta ng isang babae mula sa kahoy na bahay noong gabing iyon. Tingin na alan yan si bahay mula sa layunin, hawak si kamay danhi aklat ng itim. Nasunog ben si bahay, using umutang sa langit dahil parang kaluluwa may umalis na katawan. Sinusunog ko ang bahay. Hindi para kalimutan, ngunit para walang magising sa hindi natin kontrolado. Naglalakad ya alan del slope, bene dilim es likod, then the gray and liwayway sa harapan. Kanyang bulsa, nandyan iba ni libro. Aalis ako sa daigdig ng mga espiritu. Ngunit dala ko ang isang bahagi ng mga ito sa akin sa bawat linya. At kung isang araw may gumising sa sumpa, ako ang unang makakaalam.